Okay po. Top 14, mga top Filipino foods na pwedeng makasira sa kidneys. Okay, uunahan ko na po kayo huwag magagalit. Reminder lang to. Hindi ko sinasabi na huwag kainin, hindi ko sinabi na tanggalin lahat sa diet, kasi meron tayong mga datos na talagang palala ng palala at padami ng padami ang may kidney disease sa Pilipinas. Sumosobra na talaga dami. Tumaas na nga 42% ang nagdadialysis according sa isang study, 60,000. Nag-umpisa lang yan, 35,000. Ngayon, 60,000. Baka more pa yan. So, bakit ang daming dialysis center? Bakit puro kidney disease, puro dialysis naghihirap yung bayan natin sa dami nitong sakit? Bukod dito, nasabi din ng isang kasamahan natin, yung mga bata ngayon, mga teenagers, bata pa daw, teenagers pa lang, diabetic na. Diabetic na. Ano ba ang sumisira sa kidneys? Ang sumisira sa kidneys, number 1 is diabetes. So, pag bata pa may diabetes, papunta yan sa kidney disease, papunta yan sa dialysis. Diba? Mahirap na yon, diba? Masyado magastos. Pangalawa, bukod sa diabetes, high blood, magkukos din ng kidney disease. Kaya meron tayong mga pagkain at mga bagay na iiwasan. O bago ko sabihin yung pagkain, kaya wina-warningan ko kayo, sabihin nyo, Doc, wala akong makain, yan lang ang gusto ko Physical inactivity muna tayo, kulang sa exercise. Tingin ko naman marami sa inyo nag-exercise. Okay lang yan. Obesity, overweight, baka maging diabetic, yan. Smoking and alcohol, yan ang problema. Marami pa rin Pilipino naninigarilyo. Siyempre, pag smoking, magbabara yung ugat sa puso, magbabara ugat sa utak, at magbabara yung blood flow ugat sa kidneys. Kaya hindi maganda yan. O ito top Pinoy foods. Tingnan natin Sabi ko, bawasan lang High salt and condiments. Yung alat talaga, di ba? Ang recommended nga sa atin, hindi ganyang kaalat For example, ano ba yung pagkain Pilipino sobrang alat? Yung bagoong natin talaga. Napakasarap, kaya lang sobra-sobra alat Very, very high salt. Patis, sobrang alat. Toyo, sobrang alat. Daing tuyo, sobrang alat din. Instant noodles, tingnan nyo lang yung picture Kita nyo ang alat niya talaga. Pag naubos nyo lahat ng sabaw sa instant noodles, halos yan ang requirement mo for the day. Halos yan ang requirement mo. Kaya ginagawa ko, minsan merienda, gutom ako, wala akong choice, kailangan ko mag-instant noodles. Niluluto ko yan, pero kalahati lang nilalagay ko. Or minsan, 2/3 nilalagay ko. Tapos, lahat ng sabaw, tinatapon ko. At tapon ko lahat. Diyan lahat yung alat So, ito lang noodle na may konting alat ang kinakain ko. At least, hindi na yung parang 1,000 milligrams yan ng salt. Almost yun na required mo for the day. So, may way naman gawing mas healthy. Processed meat, maalat din. Junk food. Diba? Kita mo sa supermarket, puro junk food. Canned goods, diba? Ayan. Canned goods, corned beef, sardinas, very salty. Pero, pwede naman gawing mas healthy yung corned beef Yan ang tinuturo ni Doc Lisa, di ba? Pag corned beef, lagyan mo ng puro repolyo, naging repolyo na lang ang kinain mo, yung corned beef, sahog na lang siya. Huwag mo na dagdagan ng kung ano nung alat, yung alat na ng corned beef. Pag sardinas, lagyan mo ng spaghetti, o minsan sardinas with gulay, yun na yung alat niya mismo. Huwag nyo na dagdagan. Para at least maging mas healthy lang yung corned beef or sardinas na kailangan natin kainin. Tuyo, baka meron daing na tuyo medyo babad na hindi ganun kaalat, di ba? Dito, konting-konti lang. Kung ano yung lasa, huwag nyo na dagdagan. Kasi masyado maalat. Lalo na pag sa fast food kayo kumain. Pag ito kasi talaga hilig, ito lang kaya natin bilhin, masisira talaga kidneys natin. Yan ang problema. Diba? Ito ang bagong cause ng kidney disease. Hindi nyo to paalam. Sobrang tamis. Diba sinabi ko sa inyo, number 1 cause is diabetes Diabetes, kidney disease,
Bakit ba nagkakaroon ng diabetes? Ano ba hilig ng mga kabataan? Soft drinks, di ba? Soft drinks, energy drinks, yan talaga hilig. Matatamis, di ba? Pupunta sa mga coffee shop. Pero sa coffee shop, ano naman, ang tamis-tamis ng coffee, may whipped cream pa, sobrang tamis. Favorite ko tong taho, pero kita niyo, ang daming arnibal eh. O, tatanggalin yung arnibal, sabihin natin, konti lang. Tignan niyo naman tong halo-halong to, di ba? Lahat yan sobra-sobra tamis. Di ba? Siyempre, lampas-lampas sa requirement yan eh. Kakanin, sabi mo, Doc, pati ba kakanin? Kasi yung ginagawa natin lahat, bibingka, puto, sapin-sapin, high carbohydrates, high sugar, coconut milk, high fat pa siya. So, talagang tataas ang blood sugar natin dito pag yan ang pinaghalo-halo natin. Diba? Pandesal natin, super tamis din. Iba ang Pinoy pandesal. Pag sa mga overseas worker, bili kayo ng tinapay sa abroad, bili kayo ng French bread, diba? Matabang, walang lasa. Yung atin, sobrang tamis, pandesal lang, parang may sugar na sa loob eh. Very high sugar pagkagawa natin. Pwede naman kumain nito, hindi ko naman sinasabi bawal, pero dapat aware tayo, pag puro ganyan, tataas talaga magdadialysis. High fat, kasama rin to sa kidney disease. Siyempre, pag mataba, magbabara yung ugat sa puso, ugat sa utak, ugat sa kidneys. No? O, hindi ko na kailangan sabihin ng lechon. Alam nyo na yung lechon eh. Crispy pata, hindi ko na kailangan sabihin. Mahal naman masyado yan. Sisig, di ba? Tenga to, di ba? Siyempre, tenga, mataba. Tenga ng bab. Chicharon, alam nyo na naman ang chicharon, di ba? Tignan nyo tong kare-kare, di ba? Maraming gulay, okay. Meron namang vegetable kare-kare. Oh, yun na lang tayo. Pero itong laman, tagilid tayo pag nilagyan yung maraming buntot at tabayan. Favorite natin, adobo. Pero parang wala akong nakikitang laman dito. Masarap to, lahat to, taba Gaganahan ka. Kaya lang syempre, sobrang fatty, tapos ang alat ng sarsa. Pwede to siguro once a week. O once a month. Ganun lang. Pero kung aaraw-arawin, o kung kukuha kayo, maliit na piraso lang. Kasi over siya. Lalampas tayo eh. So bago kayo manggalit, sasabihin, Doc, ano pwede kainin? Wala ka nang pinakain. Ayoko na makinig sa iyo. Alam ko naman yung comment, inuunahan na kita. Marami namang gulay. Favorite ko, ampalaya lang, di ba? Ampalaya, kamatis. Pwedeng talong, pwedeng okra, inihaw na talong, pwedeng sinigang, pwedeng bangus, pwedeng tilapia. Diba? Marami naman tayong healthy. Ang dami-daming gulay. May malunggay. So, marami pa tayong variation. Repolyo, iba pa. Pakbet, wag lang sobrang alat. Pakbet kasi may bagoong. So, depende sa luto. Okay? So, dahil dito, nahilig natin junk food pa, fast food pa, kaya marami nagkakasakit. Isa pa, ito pang Pinoy itong ginagawa ko. Mahilig tayo mag-over-the-counter medicine. Kasi nga, mahal magpa-check up sa doktor. Bawat sakit sa katawan, likod, lahat pain reliever. Hindi po pwede. Nagpayo na yung mga kidney specialist natin. Ibuprofen, mefenamic acid, naproxen. Sabi nyo, bakit binibenta? Tanong natin sa nephrologist natin. Pwede siya inumin pag may reseta ang doktor. Pag sinabi sa'yo ng doktor, inumin mo itong pain reliever, 3 days, 1 week, pwede. Pero kung ikaw lang, mahirap po eh. Kasi unang-una, ito na hilig mo kainin. Fast food, may sira na pala kidneys mo. Uminom ka pa ng pain reliever, doon tayo magdadialysis. Herbal supplement, inom lang na inom, sabihin, herbal lang yan eh. Pero marami dyan pwede makasira sa kidneys. Papaalam nyo pa rin. So, may mention ko lang paulit-ulit na to. Walang kami ine-endorse na kahit anong supplement, gamot, wala. Wala as in wala, zero. Nakikita nyo, lahat fake, lahat AI, nireport na natin. 100 times mahirap matanggal. Lahat, maraming fake po ngayon eh. Sa entertainment news, sa politics, sa negosyo, sa health products, lahat pinifake nila yung mga ads. Doon lang tayo bumili sa mga
sa malalaking tindahan. Mercury, sa Watsons, doon kayo bumili. Doon walang fake eh. Diba? So, lahat ng mga fake, puro mga kung ano-ano lang, sa iba mo makukuha. Okay? Yung mga online na nabibili. Mag-ingat po kayo. Wala kami na-endorse. Baka pati mukha ako, boses ko, babaguhin nila. Bihira ako mag-English. Usually, pinapalitan pa yung boses ko, ginagawang English. Kidney disease, tulad na sinabi ko, sobrang alat, tubig, kailangan maraming inumin nyo. 8 glasses of water. Pag kumain ka ng sobrang alat na potato chips, cornflakes, inuman mo maraming tubig, hindi po sapat eh. Kasi yung alat na nakuha mo na eh, na-take mo na rin siya. So, hindi rin siya effective. So, dapat talaga, bawas alat, inom maraming tubig. Overweight, hindi maganda. Sigarilyo, sobrang stress, dapat sapat na tulog. Air pollution, hindi rin maganda. So, ito yung stages ng kidney disease. Dito, nasisira na kidneys natin. Okay? Pero yung creatinine, hindi pa tumataas. Tsaka usually, walang symptoms. Yan ang problema. Yung mga kabataan, diabetic na, may sira na kidneys nila, stage 1, stage 2, walang nararamdaman. Ano mararamdaman? Mahirap. Pag nakaramdam sila ng nagra-rush na, nasusuka na, dito na yun eh. Pag di na umiihi, stage 4, stage 5. Ito, dialysis stage na to eh. Stage 4, stage 5 pang dialysis na. So, yan po ang iniingatan natin. Lalo na ngayon, diabetes ang kalaban. Humihina ang kidneys, papunta sa dialysis. Nabanggit ko na to dati. Banggitin ko lang ulit. Nisip ko kung babanggitin ko. Tinuro to ng isang nephrologist. Marami ako gine-guest eh. Nag-radio kami, nag-TV kami, hundreds doctors nag-guest kami. Isang nephrologist, sabi niya ganito, may 3 letter D sa kidney disease. Sabi ko, ano yung 3 letter D? Ang unang stage daw, diabetes. Pag nagka-diabetes ka, hindi mo na control, maraming komplikasyon. Okay, diabetes, alam natin, magki-kidney disease. Ano yung pangalawang D? Pangalawang D, pag diabetes di na control, dialysis. Diabetes. So, nagda-dialysis na. Sabi ko, okay, nagda-dialysis na. Ano yung pangatlong D? Ano mangyayari? Alam niyo na ano mangyayari sa pangatlong D. Diba? Mahirap na yung pangatlong D. Kaya, bago mag-dialysis, bago mag-diabetes, itong favorite natin, yan okay. Huwag kayong magalit sa akin. Ina-explain ko lang po eh. Huwag magagalit. Pwede naman kainin. Wala naman nagpipigil eh. Wala naman nagpipigil. Yung mahal, yung presyo, yun talaga eh. Kaya pag mahirap nga yung bansa, marami nagkakasakit ng kidney. Mainit pa sa atin yan ang problema. Mainit at pinapawisan, lalo nasisira yung kidneys. Kaya sabi ko, yung ihi nyo, hindi pwede madilaw. Hindi pwede ganito kulay ihi. Dapat very light tayo. Okay? Over the counter. Sasabi mo, ba't binibenta? Ba't ina-advertise? Hindi ko problema yun. Hindi ako may hawak nun eh. Dapat talaga may warning eh. Common sense eh. Pag ako, dapat may label, di ba? Hindi nakakagamot yung sakit. O kung merong tableta, pinapakita, dapat sinasabi na, pwede mag-cause ng kidney disease to May chance magkakaroon. Hindi naman lahat. Okay? Nasa gobyerno yan eh, wala sa kamay ko. Pa-check tayo sa nephrologist, siya magbibigay sa inyo ng gamot, bawat stage. Tandaan natin, pag early pa ang kidney disease, walang sintomas. Pag tumaas ang creatinine, medyo malaki na sira ng kidneys. Healthy diet, plenty of fluids, okay? Physical activity, okay, wag lang over. Bawal din yung mag-marathon ka ng 20 kilometers, delikado. Baka masira yung muscle mo. Pag nadurog ang muscle mo, pupunta sa kidneys, kidney failure din yun. Nag-hazing, pinapalo, ng paddle. Bakit namamatay yung mga nag-hazing? Kidney disease. Yung nadurog na muscle, nagiging protina, nababara sa kidneys, kidney failure. Kaya yung sobrang high protein diet, puro karne, puro pork chop, walang kanin, ingat po tayo.
Kasi nga, pag may kidney disease ka na, hindi rin maganda yon. Okay? Hindi lang ako nagsasabi niyan, punta na lang kayo sa doktor niyo, baka sabihin niyo, si doc lang nagsasabi, pero parehong-pareho sasabihin ng kidney doctor niyo. Increase physical activity, blood sugar, dapat mababa. Blood pressure, alcohol din, bawas at alak. At sigarilyo. At marami namang healthy foods na pwede kainin. Ito, superfood, blueberry, mahal. Strawberry, broccoli, superfood, mahal din. Itlog, okay naman. Isda, okay naman. Tubig, kangkong, pwede yan. Munggo, pwede naman ang munggo. Walang problema. Okay? So, sana pa nakatulong to. Pasensya na sa video natin. Reminder lang to. Pa-check kayo, lalo yung kabataan. Pa-check blood sugar, pa-check ng ihi, para makita natin na healthy po kayo. God bless.